Isang pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Muli po, tayo'y gaganap na naman ng aming Sunday Online Divine Service. At mula po sa pamunuan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries, sa panguna po ng aming Bishop Ross M. Nozuelo, ng aming Senior Head Pastor Reverend Dr. Alex Nozuelo, gayon po ng aming Division Head Pastor Reverend Dr. J.C. Nozuelo. Ito po ang inyong lingkod, PME Wena Naldosa ng Prayer Faith Church, Subic Town, Proper Chapter. Muli po, isang pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Kung meron po kayong dalang kasulatan po, tayo po ay makipagbuklatan sa Psalm 91 verses 4 to 5. Ito po ang ating tekstong pagninilay-nilayan sa araw na to. Amen po. Ang sabi po dito, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalingan niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Amen po. Tayo po ay panandaliang yumuko po at manalangin. Lord Father God in Heaven, salamat po Ama sa pribilehiyong muling makapaghayag ng iyong banal na salita. Lord, salamat sa buhay ng bawat isang naririto ngayon at nakikinig, Panginoon. Lord, alam ko hindi insidente na sila'y makapakinig ng preaching sa araw na to, Panginoon, dahil meron ka pong nais na ipabatid sa bawat isa. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang pangunawa, Lord. Hawakan mo ang kanilang puso't isipan, Panginoon, upang lubusang maunawaan ang iyong salita sa araw na to, Panginoon. Lord, anoint me, Lord Jesus. Samahan po ako ng iyong banal na Espiritu Santo. Samahan niya ako, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mapakinggan nila, Panginoon. Lord, sa iko itinataas ang lahat ng ito, Panginoon. Dahil kung wala ang iyong pagsama, Panginoon, inaamin ko pong wala po akong kayang gawin, Lord God. Lord, salamat po muli sa araw na ito, Panginoon. Tinataas ko po ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen po. Mga kapatid, ito pong tekstong binasa po natin, no? Yung awit 91 verse 4, pinapaalala po nito sa atin na wala tayong seguridad sa labas ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Amen? Mga kapatid, walang makakapinsala sa atin hanggat ang Diyos ang ating protector, hanggat ang Diyos ang ating defender. Amen po? Ito pong tekstong binasa po natin, nagbibigay ito sa atin ng katiyakan, lalo na po sa panahon ng mga kahirapan. Amen? Pinaaalalahanan po tayo nito na hindi tayo nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa pagsubok. Huwag mong sarilinin yung kapatid. Huwag mong masyadong stress yung sarili mo dahil hindi ka nag-iisa. Sabi dito sa Bible, hindi ka nag-iisa. Sinasamahan tayo ng Panginoon sa anumang pinagdadaanan natin. Amen po? Sa mga pagsubok, sa mga gawa ng kaaway, laging nandyan ang Panginoon para tayo protektahan, para tayo samahan. Amen po? Ang isipin lamang po na kasama natin ang Diyos ay nakakatulong na po sa atin para mawala yung ating mga takot, mawala yung ating mga pangamba, mawala yung mga bagay-bagay na iniisip po natin. Amen? Dahil alam natin, nakasama natin ang ating Panginoong Diyos. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, ang nagsasabi na itatago niya tayo sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. Amen po? Na yung pagkalinga niya ay laging nandyan para sa atin. Yung protection niya. Amen po? Ang awit 91 verse 4 po, ito po yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Pangako ng ating Panginoong Diyos to cover us, to shield us sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng mga panganib. Amen? Ito po ay isang testamento sa katapatan ng Diyos, sa pagproprotekta niya sa kanyang mga anak, sa ating mga nananampalataya sa kanya, sa lahat ng pinsala at mga panganib. Amen? At dito po sa binasa nating text, so, binibigyan po tayo nito ng parang magandang larawan sa ating isipan kung paano nga ba tayo pinangangalagaan ng ating Diyos sa lahat ng bagay, kung paano niya tayo pinoprotektahan, tayong mga anak niya mula sa mga kapahamakan at lagi niya tayong binibigyan ng kanlungan ng kapayapaan sa gitna ng mga unos ng ating mga buhay. Amen po? Inihalon tulad po dito yung pangangalaga at proteksyon ng ating Panginoon sa isang inang agila, isang inang eagle, mga kapatid, na nag-aalaga at nagproprotekta sa kanyang mga anak. Amen? Inilalarawan po dito ang Diyos bilang ating shield o yung ating kalasag na handa tayong ipagtanggol mula sa mga kaaway. Amen? Ang scripture na ito po, ang
magpapakita po sa atin, tutulungan tayong maunawaan, tutulungan tayong makita kung paanong ang proteksyon ng Diyos, ang pag-aalaga ng Diyos sa ating mga itunuturing niyang mga anak, sa ating mga mananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya po yung temang pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay what does God's care and protection gives us? Ano nga po ba yung ibinibigay sa atin ng pangangalaga at protection ng ating Panginoong Diyos? Amen? Para po sa unang bagay na ibibigay nito sa mga tao, binibigyan po tayo ng Diyos ng pakiramdam ng seguridad at pag-asa. Amen? Point 1 po natin mula sa verse 4a ng tekstong ating binasa. Ang sabi dito, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. Amen? Ibig sabihin po, God gives us great sense of security and hope. Amen? Binibigyan tayo ng Diyos ng sigurad, pakiramdam ng security, pakiramdam ng pag-asa, ng hope. Amen? Binibigyan tayo ng feeling of security. Amen po? Sabi ng Biblia, He will cover us, He shall cover us, tayong mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Totoo po yung Kanyang mga pangako. Maaasahan natin ang Kanyang mga salita at hindi nagbabago ang Kanyang katapatan. Amen po? Nais po tayong ilayo ng Kanyang proteksyon sa mga masasamang bagay ng mundong ito. Nandiyan po yung Kanyang presensya, kasama po natin lagi para lagi tayong bigyan ng lakas ng loob sa mga oras po na natutukso tayong pumanig sa masama. Natutukso tayong makagawa ng mga di nakalulugod na bagay sa ating Panginoong Diyos. Amen? Binibigyan niya po tayo ng lakas ng loob na harapin yung mga tuksong to, yung mga pagsubok sa ating mga pananampalataya. Amen? Binibigyan niya po tayo ng lakas ng loob na harapin yung mga pagsubok sa ating mga buhay nang hindi tayo natatakot. Kasi alam nating nandyan siya, kasama natin siya lagi at handang-handa niya tayong protektahan sa anumang gawa ng mga kaaway. Amen po? Kasi alam nating hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya lagi. Amen? Maihahan tulad po natin ito sa isang inang agila na tinatakpan niya po yung kanyang mga anak na agila sa lilim ng kanyang pakpak upang protektahan po sila sa mga pinsala, sa mga taong gustong dumagit sa kanila, sa mga bagay na maaari makapinsala sa kanila. Amen po? Kaya mga kapatid, tandaan natin na maaari tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos sa oras ng mga pagsubok para sa ginhawa at kaligtasan. Amen? Pinoprotektahan po tayo ng Diyos mula sa mga banta na kinakaharap natin at maging yung mga emosyonal na kaguluhang na idudulot ng mga problema sa ating mga buhay. Amen? Ang sabi po sa ating teksto, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. Amen? Malapad na pakpak. Ibig pong sabihin sa English po, He will cover you with His feathers. Ano pong ibig sabihin na to? Para po itong isang pakpak ng agila. Amen? Inihambing po dito yung proteksyon ng ating Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya, sa proteksyon na ibinibigay ng inang agila sa Kanyang mga anak. Amen po? Inilalarawan po dito yung proteksyon ng Diyos sa atin ay parang sa isang inang agila daw, kung saan ni-spread ng inang agila yung kanyang pakpak sa ibabaw ng kanyang mga anak para proteksyonan sila. Amen? Katulad po nito, the Lord covers us with His protection. Amen po? Ito po yung nagpapakita sa atin ng pagmamahal. Ito po yung nagpapakita sa atin ng pangangalaga ng ating Panginoong Diyos. Amen? Wala po tayong seguridad sa labas ng protection ng ating Panginoon. Amen po? At tandaan natin lagi mga kapatid, walang makakapinsala sa atin hanggat ang Diyos ang ating protector, hanggat ang Diyos ang ating defender. Amen po? At yung mga baby eagles po, yung mga bata pa pong eagles, wala po sila magawa dahil sa kahinaan nila, di ba po? They are helpless, sila yung mga defenseless, vulnerable po sila. At dahil po sa kahinaan ng mga batang agila, responsibilidad po ng isang inang agila na protektahan ito. At ang inang agila po, gagawin niya lahat. Ipagtatanggol niya yung kanyang mga anak laban sa mga kaaway, laban sa mga mandaragit. At ganoon rin po ang ating Panginoong Diyos. Amen? Hindi po natitinag ang pangalaga ng Diyos sa kanyang mga anak, sa ating mga anak niya, sa mga taong patuloy na nananampalataya sa Kanya, sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Amen po?
pinararamdam niya sa atin yung sense of security dahil alam nating andyan siya lagi para sa atin. At dahil siya yung may control ng lahat. Amen po? At bilang mga anak niya, wala kang dapat na ikatakot o di ka dapat makaramdam na nag-iisa ka sa mga, lalo na po sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon na ikaw may problema, sa panahon na ikaw ay feeling mo, nag-iisa ka, nanghihina ka. Kapatid, hindi mo dapat ito maramdaman kasi andyan ang Panginoon para samahan ka lagi. Tandaan mo, handa siyang gawin ang lahat para protektahan ka. Amen po? Siya ang may kontrol ng lahat, kapatid. Patuloy kang kumapit sa ating Panginoong Diyos. Lagi mong isipin na andyan ang proteksyong yakap ng ating Panginoong Diyos. Parang sa isang inang agila na ikinukulong yung kanyang mga anak sa lilim ng kanyang malalapad na pakpak. Amen? Nasa kanyang pagyakap po sa atin, ito'y nagdudulot sa atin ng init, nagdudulot po ito sa atin ng ginhawa, nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kaligtasan. Amen po? Kung paanong yung mga agila po ay ligtas sa ilalim ng pakpak ng kanilang mga inang agila, gayon po tayo bilang mga anak na ating Panginoong Diyos na patuloy na naniniwala, patuloy na nananampalataya, patuloy na nagtitiwala sa Kanya sa ilalim ng Kanyang pangangalaga. Amen po? Pinoprotektahan po tayo ng presensya ng Diyos mula sa mga panganib ng mundong ito. Amen? Ano pa po yung mga ibinibigay sa atin ng pangalaga at proteksyon ng ating Panginoong Diyos? Sa verse 4b po, nakalagay dito, at sa kalingan niya ay palagi kang nakatitiyak, and under His wings, you will find refuge. Amen? Ano pa po yung binibigay sa atin ng pangalaga at proteksyon ng ating Diyos? Kung paano tayo pinalibutan ng Diyos ng kanyang pangalaga at proteksyon, it gives us refuge. Amen po? Ang Diyos ang nagsisilbi nating kanlungan. Amen? Ang sabi po dito sa teksto, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakatagpo tayo ng kanlungan. Amen? Ibig mong sabihin nito na maari tayong magtiwala sa kanyang pagmamahal, maari tayong magtiwala sa kanyang pangalaga at proteksyon ng Diyos sa anumang sitwasyon. Amen? Maari tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa anumang sitwasyon. Amen? Nangangahulugan din ito na kapag tayo po ay minsan naliligaw, minsan natatakot o nag-iisa, maari tayong humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Amen? Magtapat ka po sa Diyos. Pwede natin siyang kausapin. Magsumbong tayo sa Kanya kung may mga bagay na pakiramdam po natin, sobrang nagbibigay ng paghihirap sa atin, ng kalungkutan sa iyo. Amen? Makakaasa ka na laging nariyan ang Diyos at hindi Kanya pababayaan. Amen po? Mga kapatid, dapat tayo magtiwala sa proteksyon na Kanyang kayang ibigay sa atin, sa proteksyon kayang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen po? Ang sabi po ng Scripture, lulukuban Kanya sa lilim ng Kanyang malapad na pakpak. Pagkatapos sinabi po dito na sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay makakahanap ka ng kanlungan. Amen? Makikita po natin dito kung paano tayo pinapalibutan ng Diyos ng kanyang pangalaga at protection. Amen po? Proprotektahan ng Diyos ang kanyang mga anak. Proprotektahan tayo ng Diyos. Amen po? Siya po yung ating kanlungan, ang Diyos ang ating refuge. Ibig pong sabihin nito, maari tayong magtiwala sa pagmamahal niya, maari tayong magtiwala sa kanyang pangalaga at proteksyon ng Diyos sa anumang sitwasyon, anumang oras. Amen? So, sa tuwing nakakaramdam ka ng pag-iisa, nandyan ang Diyos. Maaari tayong humingi ng tulong sa Kanya at siya po ay lagi po niya tayong handang pakinggan. Handa kang samahan. Makakaasa tayo na laging andyan ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hindi Kanya hayaang mag-isa sa mga pagsubok. May mga bagay lang siya na minsan nais niyang iparealize sa atin. Maaring naliliko po tayo minsan sa mga tamang landasin at bilang Ama po natin, hindi niya tayo hayaang manatili sa ganong sitwasyon. Amen? Hindi niya tayo hayaang manatiling nagkakasala. Hindi Kanya hayaang maagaw ng kaaway. Kaya kahit sa mga bagay na kinakaharap mo ngayon, kapatid, manatili ka pa ding nakaangkla sa ating Panginoong Diyos. Huwag kang umayon sa masasama para matugunan lamang yung iyong mga problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Amen? Para malagpasan lang yung kalungkutan mo, huwag kang umanib sa masama, kapatid. Hindi mo kailangang harapin ito na mag-isa. Andyan ang ating Diyos para gabayan ka, para bigyan ng kaalaman kung ano ang mga dapat mong gawin,
Amen? Di mo kailangan makaramdam ng awa sa sarili mo tuwing may pinagdadaanan ka mga problema. Amen po? Lubusang malungkot dahil sa pagkawala ng minamahal. Hindi mo dapat ihiwalay yung sarili mo sa ibang mga tao kasi pakiramdam mo masyado kang malungkot ng mga panahon na yun dahil nawalan ka ng mahal sa buhay. Kapatid, nandyan ating Panginoon para yakapin ka, para samahan ka, para i-comfort ka. Amen po? Lumapit ka sa Diyos at siya magsisilbing kanlungan mo sa ganitong mga sitwasyon. Amen? Kung paano nga isang sanggol na ibon ay naghahanap ng kanlungan sa ilalim ng mga pakpak ng kanyang ina, kapag ito ay nag-iisa, kapag ito ay giniginaw o nakakaramdam ng pagbabanta sa kanyang kapaligiran. Tayo mga anak po ng Diyos, tayo ay humingi ng kanlungan sa ilalim ng pakpak ng ating Diyos sa panahon ng kahirapan. Amen po? Makakatagpo tayo ng kaaliwan, makakatagpo tayo ng katiwasayan, makakatagpo tayo ng katatagan sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos. Amen? Meron pa pong ilang pagkakataon sa Bible po kung saan inihambing yung pag-aalaga, pagproprotekta ng ating Panginoon sa isang agila. Katulad po ng sabi sa Deuteronomy 32 verse 11, ang sabi po dito, isang inahing agila ang kanyang katulad. Sila'y mga inakay na tinuruan niyang lumipad upang ang Israel ay hindi bumagsak. Sinasalon niya ng malalapad niyang pakpak. Amen? At sa Exodus 19 verse 4, ang sabi po dito, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Amen? Tandaan po natin mga kapatid na kung gaano pinoprotektahan ng kanyang mga inang agila ang kanyang mga anak. Higit pa pong pag-aalaga, higit pang pagproprotekta ang kayang ibigay sa atin ng Panginoong Diyos sa ating mga anak niya. Amen po? Sa Diyos tayo dapat lumapit dahil sa kalingan niya ay lagi tayo nakatitiyak. Amen? Ano pa po yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng pangangalaga ng proteksyon ng Diyos? Ang sabi po dito sa verse 4c to 5, ang sabi po dito, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Para po sa isa pa pong bagay na naibibigay sa atin ng pangalaga at proteksyon ng Diyos, hindi po tayo matatakot dahil yung katapatan ng Diyos ay ang nagsisilbi nating kalsag, nagsisilbi nating shield. We will not fear because the faithfulness of God is our shield. Amen? God is described specifically as our shield. It's personal. He cares about us. He cares about you, kapatid. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Put your hope in Him. Amen po? Pag sinabi po nating shield, ibig sabihin po, isa po itong uri ng sandata sa katawan na ginagamit sa pakikidigma. Yung kalidad po ng kalasag na to, critical po ito sa tagumpay ng isang hukbo. Amen? Yung kalidad niya, kung gaano siya dapat katibay, critical po sa tagumpay ng isang hukbo. Yung isang sundalong walang kalasag, mahina po yan pagdating ng mga kaaway. Amen? Ginagamit ito upang maprotektahan yung kanilang mga pangatawan. Amen po? Ang sabi po ng Bible, ang Diyos ay ang ating shield. Pananggalang na salasag na nagtatanggol, nagproprotekta sa atin mula sa mga gawa ng kaaway. Amen po? Mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay ating mga asahan. Amen? Nire-remind po tayo ng scripture natin sa araw na to that we can rely on God's faithfulness in us. Amen po? Pag may mga dumarating na problema, we can depend on God. Amen po? Nangangahulugan ito na yung katapatan ng Diyos ay isang proteksyon na hadlang na sumasangga sa atin mula sa pag-atake ng mga kaaway. Amen po? Sa awit 91 verse 4 po, ipinapaalala sa atin na maaari tayong umasa sa katapatan ng ating Diyos. Ang Diyos ay maaasahan, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan, at ang Diyos ay tapat. Amen po? Yung katapatan ng Diyos ay nagsisilbi nating shield, nagsisilbi nating pananggalang sa mga gawa ng kaaway. Amen po? Pinoprotektahan ng Diyos yung kanyang mga anak sa parehong paraan na yung shield po ay nagproprotekta sa mga hukbo mula sa nakamamatay na pinsala tuwing lumalaban sila sa mga kaaway sa labanan. Amen po?
Kaya po yung shield, masasabi natin kumakatawan ito sa hindi natitinag na pangako ng ating Diyos na protektahan yung kanyang bayan, protektahan yung kanyang mga anak. Amen? Ang protection po ng Diyos ay higit pa sa pisikal, higit pa sa pisikal na kaligtasan. Kasama rin dito yung ating mga spiritual at emosyonal na seguridad. Amen po? Pinoprotektahan tayo ng shield ng ating Diyos mula sa mga pagdududa, mula sa mga takot at kawalan ng pag-asa. Amen? Ang Diyos po yung ating tagapagtanggol sa lahat ng pagkakataon. Ipinapaalala rin po sa atin ng awit 91 verse 4 na tayo ay walang magagawa kung walang pananggalang, wala ang shield ng ating Panginoon sa atin. Amen? Wala po tayong seguridad sa labas ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, wala makapinsala sa atin hanggat ang Diyos ang ating tagapagtanggol, hanggat ang Diyos ang pumoprotekta sa atin. Handa po tayong protektahan ng Diyos mula sa mga taong hadlang sa ating mga tagumpay. Handa tayong protektahan ng Diyos mula sa mga taong hadlang sa ating paglago, sa ating pag-unlad. Amen po? Patuloy lamang tayong manampalataya, patuloy lamang tayong magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang maitaas sa lahat ng ating mga gawain at patuloy po natin siyang unahin. Amen? Huwag tayong tumalikod sa ating Panginoon. Kapag tinalikuran kasi natin ang ating Diyos, inilalantad lamang po natin yung ating mga sarili sa kaaway. Amen? Ang presensya po ng Diyos sa ating buhay ay tunay na nagproprotekta sa atin mula sa pag-atake ng mga kaaway. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon sa oras ng ating mga pangailangan. Nandiyan po siya lagi, yung covering ng ating Panginoon, yung protection ng ating Diyos, na andyan lagi. Nais ng Diyos na maranasan natin yung kanyang presensya at proteksyon sa ating mga buhay. Amen po? Tandaan po natin anumang oras na naguguluhan tayo, mahina ka, pakiramdam mo nag-iisa ka at natatakot ka na harapin ang buhay, makakatagpo ka ng kaaliwan at lakas sa ilalim ng mga pakpak ng proteksyon ng ating Panginoon Diyos. Amen po? At para sa ating conclusion, dapat po tayong umasa sa Diyos para sa ating mga seguridad, para sa ating kaligtasan. Tandaan po natin na maaari tayong magtiwala sa ating Diyos sa pagmamahal, maaari tayong magtiwala sa ating Diyos sa kanyang pangangalaga at higit sa lahat sa kanyang protection sa atin sa anumang sitwasyon. Amen po? Nangangahulugan po ito na maaari tayong magkaroon ng pananampalataya ng ang Diyos ay laging naroroon sa ating mga pagsubok at hindi niya tayo pababayaan. Amen po? Tandaan po natin ang katapatan ng Diyos ay nagsisilbi nating kalasag, nagsisilbi nating shield. Yung katapatan ng Diyos ay nagsisilbing proteksyon na hadlang na pumipigil sa ating mga kaaway. Amen? Ito pong teksto natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging kasama natin kahit na sa pinakamadilim na panahon ng ating buhay. Amen? Ipagsasanggalan niya tayo sa lahat ng pinsala at panganib at maglalaan siya ng ligtas na kanlungan mula sa mga unos ng buhay. Amen po? Sabi nga po sa 2 Corinthians 4 verse 17, ang sabi po dito, ang bahagya at panandaliang kapaghatiang dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen? Hindi po permanente yung mga bagay na pinagdaraanan natin ngayon, kapatid. Kung may pinagdaraanan ka mga ngayon, tandaan mo, hindi yan permanente. Pansamantala lamang yan. Amen? Tapat ang Diyos at sasamahan niya tayo sa pagharap sa mga pagsubok. Amen po? Laging isipin na tayo ay mananagumpay dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin na po. Lord, aming Ama, salamat po, Panginoon, sa mensaheng na ihayag sa araw na to. Dalangin ko, Panginoon, kami mga anak mo, Lord God, ay manatiling tapat sa iyo, Lord. Patuloy namin, Lord Jesus, i-trust, Panginoon, yung proteksyon na ipinagkakalob mo po sa amin. Maging ito'y kalakasan namin, Lord God, pagkat nalaman namin, Panginoon, na yung handa ka magprotekta sa amin kahit na sa anumang oras, Panginoon. Handa mo po kaming ipagtanggol sa kahit na anumang pong mga gawa ng kaaway, Panginoon.
Panginoon, lagi ka nandyan para sa amin, lagi mo kaming sinasamahan, Lord God. At lagi po, Panginoon, ikaw ang kumikilos sa aming mga buhay, Lord God. Samahan mo po kami, Lord God, sa mga araw na darating, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, magkaroon kami, Lord God, ng lakas ng loob na harapin ang buhay, harapin ang mga pagsubok, at huwag namin maramdaman na kaming nag-iisa, Lord God. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong pagsama lagi, Lord. Lagi po namin tatandaan, Panginoon, na mahal mo kami, Lord God. Lord, ito po ang aming dalangin. Ibinabalik ko po ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po mga kapatid sa oras na ipinagkaloob nyo po upang makarinig na mensahe na tungkol po sa pagninilay-nilay natin sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. At nawa, Panginoon, malakaran natin ang mensaheng ating narinig sa araw na to. Tandaan po natin, no, kung ano yung mga ibinibigay sa atin ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Una po, nagbibigay ito sa atin ng pakiramdam ng seguridad at pag-asa. Pangalawa, lagi tayong nakatitiyak na ang Diyos ang ating kanlungan. At pangatlo, hindi tayo matatakot dahil ang katapatan ng Diyos ay siyang ating shield, ay siyang ating kalasag. Amen? Huwag po tayong matakot sa buhay, huwag kayong makaramdam ng pagkatakot sa mga oras na may mga kalaban at yung feeling mo hindi mo kaya. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Lagi mong kasama ang ating Panginoong Diyos. Amen? Papuri po sa ating Panginoong Diyos sa oras na ibinigay niya po sa atin sa araw na to at tayo pinagsama-sama niya upang makapakinig ng kanyang banal na salita. Salamat po sa pakikinig. Lagi po nating tatandaan, mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? To God be the glory po.